Ay, magandang hapon ho mga boss, mga kamping. Salamat sa dumadagdag na subscriber no nga. Paki-like naman ho. Oo. Madali lang naman mag-like, wala naman ng bayad dyan. Diba? Kung nagustuhan nyo, diba mga friend? Oo. Malayo ho kasi yung likes eh. Magit 1,000 yung views. Yung likes ho, 100, mga ganun. Pwede nang, baka tinatamad kayo, pipindutin nyo lang ho yan. Magbigay lang ho tayo rito ng reaksyon, no? Representative Acop believes Senate intend to delay VP Sara's impeachment trial. Oh. Tsaka dito, paniwala ni Representative Acop, pakinggan natin. 6 hours ago lang ho ito at meron 88,000 views. Oh. Improper to preempt the judgment of the senators and Senator Judge Si Representative Luistro. until and unless we have concluded the presentation of our evidence. We are confident. We have strong 7 articles of impeachment supported by ample and convincing evidence. Thank you po. Thank you. 7 articles of impeachment at competency Beatrix na napakatibay ng mga ebidensya ng mga friend. Hindi ko na ho to dito na ho ako magbibigay ng komento, no. Alam niyo mga friend, doon ho sa napanood nating nangyari sa Senado nung yung mga 18 bugok na bumoto na isole yung articles of impeachment nitong Kongreso, no? Oo. Ang dami hong bumatikos, di ba, mga boss? Oo. At wala hong bumatikos na tama ang ginawa ng Senado. Oo. Nakita niyo naman, baboy na baboy yung Senado, di ba, mga friend? Oo. Eto sa atin, mga friend. Tandaan nyo to. Kung si Erap na-impeach, nakakasuhan pa ng plunder, si Erap, wala naman hong paulit-ulit. Kung ikukumpara nyo si Erap dito sa nangyayaring ito, dito kay Sara Duterte, doon lang ho siya sa pinakamaliit na kuko ni Sara Duterte kung sa kahayupan na sinasabi, no? At yun nga ang nagpatanggal lang kay Erap, napakasimple. Yung envelope na hindi nanalo yung mga yung mga miyembro ni Erap na not to open the envelope. Lumayas na ho yung mga senador, no? Na natalo, na gusto nilang buksan yung Jose Velarde account, no? And the rest is history. Napalayas na nga itong kawawang si Erap, no? Kasi mukhang mahina ho ang kapit niya doon sa kanyang mga kapulisan, kaya nagtakbo. Nilayasan na siya, no? At ang mga kaso lang ho ni Erap kasi yung araw. Kasi mga pangako niya, walang kumpare, mga ganun. Naging inuman yung Malacanang, parang ganun, ang mga iniinom. Alam may mga mata sa loob ng Malacanang na kung ano nangyayari nung kapanahonan ni Erap. Pero wala akong kabagay-bagay kumpara rito kay Duterte, dito kay Sara, sus Mariosep. Grabe. 7 articles of impeachment at saka napakaraming, sabi nga ni Congresswoman Beatrix Luistro, napakarami hong ebidensya. Kaya eto tayo mga friend. Kung maa-acquit at hindi maa-acquit itong si Sara Duterte dito sa Senado dahil mayroon nga siyang bilang, sa taong bayan no, hindi siya maa-acquit. Pakinggan natin si Secretary Llamas. Magandang hapon, Kong Terry at saka Alex, no? Advance Happy Independence Day. Okay, Happy Advance Independence Day din sa iyo, pero hindi yan ang ating paksa. Ngayong araw po na ito, ang paksaho natin ay yung po nga nangyari kagabi. More or less na pag-usapan na kani-kanina, ito pong mga detalye nito. Pero ano na bang kwento rito? Is this the death of democracy? Para namang sinampal ang House of Representatives dito? Dapat bang managot
ang current Senate leadership dito po sa 18-5-0 vote to return the articles of impeachment to the House of Representatives? Ang dami nilang sinampal, tinadyakan, tinapakan kagabi, Kong Terry. Pero ang pinakamatinding sinampal at saka tinapakan at sinipa nila ay yung ating konstitusyon. No? Ikaw, Kong Terry, tumahan ka sa law school, na kumuha ka ng bar, naging kongresista ka. Meron ka bang narinig na de facto impeachment? Meron ka bang narinig na remand? No? Pinilit kong basahin yung Article 11 ng ating Constitution tungkol sa impeachment. Wala namang nakasulat doon tungkol dito sa de facto dismissal at itong remand. Wala rin sa rules ng De facto ba kasi, Secretary Llamas? Baka naman mali ang dinig mo, baka impacto, dismissal. Senado. Itong de facto dismissal at itong remand. Kaya hindi ko alam kung saang sako ng gawgaw nila hinugot itong mga salitang ito. At ito ay sampal hindi lamang sa Kongreso, hindi lamang sa ating konstitusyon, kundi sa ating sambayanan. At doon sa mga kabataan na nadidisilusyon sa ating mga institusyon, na binababoy itong ating mga batas, lalo na yung pinaka-fundamental na batas natin, yung ating konstitusyon. Kaya nakakapanggalaiti habang nanonood daw kagabi. Gusto ko na sanang patayin yung telebisyon, pero kailangan kong pakinggan. Lupit ni Secretary Llamas no, mga friend. Pero, maski nga ako, di ba sabi ko sa inyo, na high blood ako. Oo. Tia Deli, high blood din si Tia Deli. Si 3JC Hope. Di ba? Pakinggan yung mga paliwanag, no? Tungkol dito sa debating ito. Yun. Sek, no, kanina lang bago ka namin i-welcome sa Zoom, may balita nga si Boss Willie Delgado Jr. na as of now, wala pa daw planong tanggapin ng House Prosecution Panel yung mga ibinalik pong articles of impeachment sa kanila at sa halip, sila daw po ay magpa-file. Puta, talagang ibinalik ng Senado no? Yung articles of impeachment. Puta na. Sus Mariosep, ano? Pakinggan ulit natin, Sek Llamas. Ng motion for clarification, ano bang magiging implikasyon kung sakasakaling ang hindi tanggapin? Ano kasi, Alex, pag tinanggap nila, baka pumasok sila sa framework ng Senado. Medyo delicate yan no? Pag hindi nila tinanggap, sasabihin ng Senado, hindi sila sumunod sa Senate at sa trial court. Pag tinanggap naman nila, ay parang tinatanggap na nila yung ibig sabihin ng pag-remand. Tama. Kaya very delicate yan. Ang duda ko ay hindi nila tatanggapin. Pero sino ba naman tayo? No? Si Kong Terry ang papasok sa Kongreso sa 20th Congress. Kaya mas siya yung nakakaalam kung yan ay tatanggapin o hindi. Pero from my vantage point, tingin ko hindi maganda na tanggapin ng Kongreso. Dahil parang tinatanggap nila na there's such a thing as remand, no? Na kahit saan mo hanapin ay hindi mo Saka yun nga, parang kung tatanggapin ng Kongreso, di parang tinanggap nila na mali nga sila. Di ba? Gago rin yung Senado no? Oo. Pakapala lang ng mukha yan. Pero paulit-ulit ha. Magkakaroon ho tayo ng Erap the Second. Ha? Wala hong lusot yan. Hindi ho papayag ang taong bayan na yan hindi makumbik. hindi mo makikita. At saka napakatinding insulto nito. Ang bilang dalawang separate constitutional bodies, ang trabaho ng Kongreso ay mag-impeach. Ang trabaho ng Senado ay para mag-convict or mag-acquit. Wala, hindi trabaho ng Senado na magsoli ng kaso. No? O kaya ay ibalik ito dun sa prosecution. Yung akusado. Ay, Chis Escudero, ano ginagawa mo? Pero talagang pa rin si Chis Escudero, no? Hindi pa rin tumatanggap na mali yung pinagagawa niya bilang, di ba? Tuloy natin. Ang pwedeng bumawi nito, hindi yung hukom.
Kaya hindi ko alam. Hindi naman ako learned katulad ni Kong Terry, hindi naman ako legal luminary, pero very commonsensical naman yung usapin na ito. Kaya nakakainsulto sa mga karaniwang tao at lalong-lalo na sa mga kabataan na pinapanood itong kanilang mga leader na winawalang hiya sila. Well, very important siguro na ilista ho natin yung mga nangyari talaga. Kung bakit naman tayo umabot sa araw po na ito at bakit talaga may mga malawak na pagkilos at pagsasalita Yan. yung taong bayan. Una, yung kahulugan ng forthwith, no? Sa loob ng mahabang panahon yan ng debate mula Pebrero hanggang sa araw po na ito. Ano ibig sabihin ng forthwith? Ang pagkakaunawa natin, agad-agad. Ang nakalagay sa Filipino translation, agad-agad. Ang sinasabi ng lahat ng tao, immediately pareho lang ang ibig sabihin nun. Pero pinagdebatihan pa rin nung Pebrero, pinagdebatihan sa plenaryo. Pangalawa, yung pong pangalawang atraso, yung pong pag-reschedule from June 2 to July, from June 2 June 11. to June 11. Ibig sabihin, dyan ho talaga, from last Monday, talagang nagalit na ho yung mga tao, yung mga law schools, yung mga iba't iba, business groups, Makati Business Club, naglabas na ng payag na talagang kailangan gawin ng Senado ang kanyang constitutional duty. Ibig sabihin, strike 2 na sila nung pong last week Lunes, ano? Pero yung strike 3, ito po nga, bago na naman ho nilang concoction, kanilang bagong pasalamangka. Ito po nga, remand to the House of Representatives, no? So, siyempre, ano bang tingin mo dapat gawin na? So, I think mayroong desisyon na yung Kongreso, magka-clarificatory submissions daw po sila, so they will not, I guess they will not honor yung pong order to them, no, to make a certification. So, ano na ho yung dapat ginagawa ng atin pong Sa totoo lang mga friend, no? Mga boss, no? So, sorry pala nila. Ba't sana, di na nila tinanggap? Ito Senado, di ba? Saka no, pasana nila sinoli. Kung kailan yung saka mo isosoli. Utangin ang yan, no? Papamura ka talaga Ha? Pero may Diyos. Mga ungos. Utangin na nyo. Nasaan ba kayo sa demonyo? Yung paghuhukom. Hindi ho yung paghuhukom ng Iglesia ni Cristo. Yung tunay yung paghuhukom, no? Hindi ho yung paghuhukom na sinasabing dagat-dagatang apoy. Wala ho yan. Maiiwan yung kaluluwa nyo, mga demonyo din sa lupa. Mga kababayan ngayon, nang susunod ng Kongreso rin, kasi ilang araw na lang naman, 20th Congress na. Tama yung pagkakalatag mo, Kong Terry. No? Nung nagsimula yung issue ng forthwith, may naamoy ka na medyo bulok May naamoy ka na parang conspiracy no? Tungkol dito, dahil simple lang naman yung ibig sabihin ng forthwith. No? At mismo yung mga legal luminaries na gumawa ng ating konstitusyon, pinaliwanag nila yung ibig sabihin nun. Ayaw pa rin makinig ng Senate President. Pinaliwanag din yung ibig sabihin ng sui generis. No? Naiiba ka bilang isang korte. Yung usual schedule mo, katulad ng recess, hindi uubra. No? Dahil meron kang commandment galing sa ating konstitusyon na forthwith ay gawin mo na yung sarili. Marami ho siguro nakapanood nito. 274,000 views po ito kahapon lang yata to. Kahapon. Mo bilang isang korte. Diba? Ayaw pang paliwanag tungkol sa recess, tungkol sa late nag-submit ang Kongreso. No? Non-sequitur yun Na-submit Whether late o hindi, umabot sa deadline. So, wala ka nang magagawa. No, ang obligasyon mo ayon sa ating konstitusyon ay constitute yourself as a trial court. Tapos sobrang late na nga, no, in-schedule mo ng June 2 after the midterm election, dahil may election daw, binago mo pa. Nilagay mo pa doon sa last day. Dahil sa 12 bukas, holiday. Sa 13, tapos na ang session. So, talagang niloloko mo na yung tao. Dinelay mo ng gusto, tapos ngayon, ang reklamo mo, bakit hindi matuloy, ay dahil sobrang delayed. Sino ba may dahilan kung bakit na-delay? Diba? Diba, hindi naman tayo ganun katalinuhan, pero hindi naman tayo ganun kabobo. Huwag naman tayo masyadong bobohin nitong ating mga leader sa Senado. Kaya yun yung nakakainis dito. No? Tapos, sabi nga ni
ni Senator Grace Poe. Di ba yung remand na sinasabi nyo is just a nicer way of saying dismissed? Di ba? Pinaganda nyo lang yung tawag. Sabi nga ni Senator Hontiveros at Senator Coco Pimentel ay, di ba, ang ibig sabihin, ang synonym ng remand ay dismissed. Ang linaw-linaw naman noon, sabi ni Senator Pimentel, parang forthwith. Ang synonym ng forthwith ay immediate. Tapos ngayon, hindi na maunawaan yung synonym ng dismissal, yung remand. No? Sabi nga ni Senator Win Gatchalian, di ba? Bakit tayo magbobotohan? Hindi pa nga nakakapagpaliwanag yung prosecution. Di ba? Hindi pa natin pinapatawag. Ano yung ating pagbobotohan? Di ba? So talagang nire-railroad kagabi itong remand na non-existent mismo sa rules ng Senado or sa ating konstitusyon. Kaya nandito tayo ngayon sa pagbabastos. Hindi lamang ng ating konstitusyon, hindi lamang ng mamamayan, hindi lamang ng Kongreso, pero mismo ng Senado. Sinisira nila yung sarili nilang institusyon sa kanilang ginagawang ito. Hindi ba nila na-realize yun? Itong mga bumoto para sa remand, hindi ba nila naunawaan dahil non-existent ito, ay winawasak nila ang sarili nilang institusyon. Yun ang tingin ko hindi nila nauunawaan. Baka kinakailangan ipaliwanag mo, Kong Terry. Yun. Pero Sek, syempre pagpapaliwanag ng Senate leadership, hindi naman daw ito tantamount to a dismissal, no? Buhay pa rin. In fact, may pampalubag loob ng sinabi si SP Cheese na may summons naman na para kay Vice President Sara Duterte. Pero ano po bang bearing nun sa ngayon? Is this a sign na buhay pa rin at gumugulong pa rin ang impeachment laban po sa kanya? Parang binawi na nila yung summons today. No? Parang binawi na nila yung subpoena na sinasabi nila kagabi. Parang, dahil nalilito na ako sa mga kasinungalingan ng Senado. No? Kaya mismo yung sinasabi nila na tuloy pa, meron namang summons, no? Tapos bahala na yung 20th Congress kung ito ay tatanggapin o hindi. Sineset na nila yung predicate. Sineset na nila yung template para ito ay i-reject ng 20th Congress. So, nung nag-away nga si Senator Robin Hood Padilla at si Senator Joel Villanueva, alam niyo ba kung anong pinag-awayan nila? Nagalit si Senator Robin Hood Padilla kay Senator Joel Villanueva na hindi daw siya sumusunod sa script. Ibig sabihin, parang may plano, parang may conspiracy, parang may script. At dahil sinusubukan palambutin ni Senator Joel Villanueva yung remand o yung de facto dismissal, yung impacto dismissal na yan, ay nagalit. Nalito si Senator Robin Hood Padilla, kaya nilusob niya. Nilusob niya si Senator Joel Villanueva. Tapos, nung nagkalinawan na natuloy pa rin yung script, ayun, nagyakapan na at nagtawanan pa. Parang talagang inuulol tayo. Pasensya na sa salita ko, nakakagigil Nakakagigil habang pinapanood ko kagabi. No, lalo na gusto mo nang patayin, di mo naman mapatay yung TV dahil gusto mong marinig yung lahat ng kahunghangan na pinag-uusapan nila. Sabi nga ni Senator Hontiveros, kabalintunaan. Hindi ko madalas marinig yun yung salitang kabalintunaan. No? Pero yun, narinig ko kagabi. Totoo nga, ito ay isang kabalintunaan. Hindi ko lang alam kung yung exact definition nun sa English. Kung impunity ba yan or iba pa. Ang alam ko doon sa kabalintunaan parang kasinungalingan o kaululan. Ganun ang alam ko dahil malalim mong Tagalog yan. Well, very important na, syempre, mag-reframe na ho tayo dito sa usapin nga po. Or kahibangan. Tuloy natin. Nitong binabanggit po na summons, no? Ang sabi po ng Office of the Vice President, they had received the Senate summons at 11:05 in the morning today, no? So, ibig sabihin, the impeachment trial is alive. It is live, and I think it will proceed from the 19th Congress to the 20th Congress. Now, there will be a new set of prosecutors who will obviously proceed
with the impeachment pagdating po ng July 1. So, ano ba yung dapat paghandaan no, ng ating pong mga kababayan dito? Ibig sabihin, syempre nakakalungkot no, yung nangyari kagabi, yung pong pag-return, pag-remand, no? Pero ang totoo naman talaga, hindi pa naman po ata talaga tapos ang laban, hindi ba? Naghihingalo pa lang. So, kailangan mag-scale up ang pressure. Katulad kanina, libo-libo yung dumalo Yan. sa, yung pumalibot sa Senado. No? Kailangan mag-scale up yung pressure. Ang hindi mo nabanggit kanina, Kong Terry, ay yung simbahan. Yan. Ang daming mga grupo, religious groups, ang sumama rito para ikondena yung ginawa ng Senado. Halimbawa, yung Association of Major Religious Superiors, naglabas sila ng statement tungkol dito. Yung mga National Council of Churches of the Philippines, yung mga protestante, yung mga evangelicals, sa pamumuno ng kanilang leader, si Bishop Tendero, ay naglabas din ng statement. At yung pinakamalaking religious group sa bansa, yung mga Katoliko, yung Catholic Bishops Conference of the Philippines, ay naglabas din kahapon ng isang strongly worded letter sa Senado. Kung wala namang itinatago, no, bakit gagawin yan? No, bakit gagawin yan? Bakit Mukhang hindi kayo naglabas. Joel Villanueva, yung relihiyon ng tatay mo. Yung GIL, Jesus is Lord. Tsaka ito si El Satay. Si Mike Velarde. Kayo, mga magpapanggap kayo na mga makadiyos kayo, pati Panginoon. Dito sa lupa, maaaring nakalusot kayo sa mga tanga. Pero sa Panginoon, hindi kayo lulusot. Iniwala kayo. Impyerno rin kayo. Laki ng kinikita nyo, no? Sa pagpapanggap. Tuloy. Bakit hindi na dinggin itong mga ebidensya, itong mga complaints? No? Buksan na yung mga bank accounts kung kinakailangan, no? I-lift na yung bank secrecy laws at pakinggan yung mga gustong mag-testify dito sa mga kaso na nakaharap sa Vice President. No? Hindi sila abogado ng Vice President, sila ay mga hukom. Kaya wala silang karapatan na ibalik ito sa Kongreso. Wala yun eh. Wala sa kanilang kapangyarihan yun. Kaya sabi ng mga legal luminaries, unconstitutional ito. No? Pero, ayun nga, sabi nga ni Kong Terry, may kaunting opening. May kaunting opening. Dahil nga, ay nasimulan na, nagsuot na sila ng mga robes, no? Kahit nababoy yung proseso na yan kagabi at today, ay may kaunting maliit na tsansa na ito ay tatanggapin ng 20th Congress. So kailangan mag-scale up yung pressure dito sa parating na bagong Kongreso sa Hulyo. So meron kang 1.5 buwan para mag-scale up. At itong mga grupo na for the first time nag-unite, Makati Business Club, mga universidad, mga law school sa UP, sa San Beda, no? Pati yung aking alma mater na traditionally hindi sumasama sa mga ganyang political battles, ay naggumawa na rin ng posisyon yung University of Santo Tomas. At dahil ilang araw lamang ang nakakalipas, medyo mahaba ang runway ngayon, 1.5 buwan, para mag-scale up, para magkaisa. Going into the next Congress, the 20th Congress. Yun naman ang positibo rito, Kong Terry, Alex. So, Sek, kung totoong unconstitutional po no, yung naging move ng Senado kahapon, ano ang pwedeng maging susunod na hakbang? Sinabi ni Kong Luistro, sila po ay magsasampa ng motion for clarification. Pero pwede ba itong iakyat sa Supreme Court para ilaban? Well, theoretically, legally pwede. No? Pero duda ako kung yan ay a-actionan ng Supreme Court. Katulad ng mga kaso na naka-file sa kanila regarding itong salitang forthwith. Yung pinahil ni Sara para tapusin na itong impeachment na ito, etc. etc. Tatlo yata ay nakasampa sa Supreme Court. I'm not sure. Uupuan nila yan. Dahil hanggat maaari, ayaw nila makialam sa impeachment. No? Hanggat maaari. Pero dahil sila ang gods of Padre Faura, dahil sila ang highest court of the land, theoretically, ay pwede pa rin talagang iakyat sa kanila. Ayun lang, duda ako kung ito ay a-actionan nila kagad. Baka upuan nila yan. Katulad ng mga kaso na nakasampa ngayon sa kanila regarding impeachment. No? Hanggat maaari, ayaw nilang pumosisyon sa usapin ng impeachment. Dahil sila mismo
ay mga impeachable personalities eh. Kaya gusto nilang irespeto yung separation of powers. Unless siguro makompel talaga sila na ito ay pakialaman dahil ang nakataya rito ay yung ating konstitusyon, no? Yung fundamental law of the land. Pero tingin ko for now ay hindi sila kikilos. Siguro panghuli na lang, ano? Edi syempre, parang nakakalusot po rito sa labanan na ito ng House at ng Senado, yung pong kabila naman at syempre, mas co-equal din po nila yung pong palasyo. Ba't parang merong radio silence ang palasyo at the moment? Pero di ba sa isang banda, meron din actual na pananagutan ang palasyo rito dahil doon po sa kanila mixed signals po talaga relating to the impeachment of Vice President Sara Duterte. Exactly, Kong Terry, natumbok mo. Dahil ang Malacanang, ang presidente, ay hindi ganun kaabsuelto sa guilt dito sa mga nangyayari. Part of the guilt ay nasa kanila. Dahil hindi lang mixed signals, no? Talagang urong-sulong yung kanilang mga signals dito. No, kaya yung mga miyembro ng majority, mismo yung mga miyembro ng administrasyon ng mga Senado ay hati o kaya ay bumoto ng taliwas doon sa hinihingi ng ating konstitusyon dahil wala namang senyales na malinaw galing sa Malacanang, no? Pero ikaw ay senador eh. No, ikaw ay isa sa pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno. Dapat alam mo yung ginagawa mo. Dapat alam mo kung ano yung unconstitutional. Dapat alam mo kung ano yung illegal. No? Dapat alam mo kung ano yung ibig sabihin ng impunity. Dahil dito, ang susukat sa iyo at makikita na ikaw ay kulang na kulang, ay hindi lamang yung mamamayan. Hindi lamang yung kasaysayan. Kung hindi yung mga susunod na henerasyon ng kabataan. Doon sila mag-ingat. Iuukit yan sa memory ng mga kabataan. Hindi yan makakalimutan, no? Sabi nga dun sa paborito ko na Game of Thrones, the North remembers, no? Hindi yan makakalimutan ng ating mga kabataan. Kaya ako ay suportado yung ating mga bagong henerasyon, yung Gen Z at saka yung mga millennials, na huwag kalimutan yung ginawa na ito ng ating Senado bilang napakasamang pagkakataon sa ating kasaysayan. No? At sa parating na eleksyon sa 2028, iwaksin na nila itong mga talamak na ito. Okay, tama po yan, no? At maraming salamat, no? Marami pa po tayong kailangang abangan. Talagang Ang problema nga dyan, paano iwawaksi yung mga talamak na yan? Putang na yan. Yung mga demonyo, mga halimaw, landslide pa sa Davao. Diba mga friend? Kaya, paulit-ulit, ang pwede lang bumago nito sa kasaysayang ito, no? Ang tunay na may-ari ng kumpanyang Republika ng Pilipinas, taong bayan. Kung kinakailangan humarang na naman ang mga pare at madre sa mga bala, tangke, gamit ang kanilang mga rosaryo at bulaklak para mapalayas lang itong mga demonyo na walang ginawa nga kundi babuyin. Pinaswesweldo na kayo ng malaki, binababoy nyo pa yung Senado. Office of the Vice President, nalulusob ninyo yung Malacanang, ba't di nyo pwede lusubin yung Office of the Vice President? Ha? Bakit? Napakalaking kawalan ba niyang si Sara Duterte? Kung may impeach yan, ang daming kaso palang nakasampa dyan, binasa. Katakot-takot pala sa kaso niya. Plunder, bribery, ang dami. Grave threat, ang dami. Binasa nga ni Amy Marcos kahapon. Grabe talaga mga friend. Doon sa vlog ni Atty. Claire Castro. At yun nga, bukas naman natin pag-usapan yan. Mahaba na po. Magte-30 minutos na tayo. Magkukulap pa ho tayo mga friend. No? Basta ho ito, yung vlog na ito. No? Tandaan ninyo, pag nakalusot si Sara Duterte rito, at pinalusot pa si Sara Duterte ng mga tao,
at tuloy-tuloy siyang susweldo bilang pangalawang pangulo, ay putang na talaga na. Hindi ko na ho alam kung ano nangyayari. Gaya ng karaming sasabi na hindi rin nila alam kung ano na nangyayari. No? Sa Pilipinas na ito. Kung paano na naghahari itong mga halimaw na to. Mag-collab na po tayo, mga friend. Mag-collab na po tayo, mga friend. Jab Alvaro, shout out. Good PM, Sir Rox. Yung mga alay si Sara, ginulo ang proceeding kahapon. Kinalabasan, ibabalik daw sa lower house. Obviously, panggagago talaga ang ginagawa nila. People power na talaga. Sino yung ito talaga punta eh. Librado Ludovico, shout out. Blessed madaling araw, Miyagres. Arox and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Ano ba yan? Mga tinamaan kayo nilintik ng mga sinatong. Magsipag bitiw na kayo. Nakakasuka at nakakahuya kayo. Iilan lang ang matino sa inyo, mga hindoropot. Galit. Wala nang Kaya sinasabi ni Secretary Llamas na libo-libo dumalo. Kahapon, mga kaparian, lahat. Pag si Sara na hindi na convict at na-acquit nga, putang ina. Talagang gulo yan. Lalo na sabi nga ni Beatrix Luistro na napakatibay ng mga articles of impeachment. 7. Isa lang doon tapos na But kasi ang dami-dami pa, 7. Yun lang pagmumura niya at papatay niya si Bongbong Marcos tanggal na siya. Tanggal na siya sa pagka-vice-presidente. Meron bang vice-presidenting ganon? Pinagmumura mo yung presidente, pati asawa niya. Kumuha ka pa ng assassin, papatay mo pati. Utang ina. Katarantaduhan mo yun. Baliw na lang. Wala akong ganon vice-presidente. Ikaw lang, Sara. Ang ganon. Osalito mabait. Good PM, Sir Rox. Puro kalokohan at katangahan ang matututunan ng mga tao sa mga senador natin. Di ba? Tatay Ato Cuartero, shout out. Para sa amin, si Escudero ang may kasalanan ng nangyayaring ito. Kundi niya inupuan ang impeachment case ni Sara, wala na sanang problema. Kaso, ang sinisisi pa niya, ang Kongreso, talagang tuta rin ng mga Duterte ang mga taong ito. Masyado ng mayabang ang SP natin. Alam mo, ay nako. Miranda Reyes, shout out. Tapos na ho. Tapos na ho ba? Hindi ko napanood, sabi niya. Teresa Garcia, shout out. Ikaw, Toto Kausing, tirador. Hindi ka naman talaga tirador, kundi isa kang traidor. Ba't napunta naman si Toto Kausing dito? Jokiano, shout out. Si Keso kasama ang 18 na Tolongges. Kasama siya ba? Sa 18 Tolongges. Whiskey, shout out. Krisis na, Mr. Soto lang. Hindi malaman ang gagawin para malustan ito ni BP. Hindi siya lulusot dyan. Lumusot man siya dyan. Sa tao, hindi siya lulusot. Hanggang kay Erap. Simpleng-simple lang. Buta na yun lang. O open lang at o hindi. Yung envelope na impeached. Eto po tayo na. Whiskey, shout out. Goma is not an option. Malu Santos, shout out. Sus, isa pang sip-sip yan at malaon ay magiging kawatan na rin tulad ng mga DDS. Birds of the same feather flocks together. Noel Tenko, shout out Haroke, mukhang nagkakatotoo sinabi ko sa nakaraang vlog nyo na mukhang magkasabwat si BBM at Cheese. Napakinggan ko analyze ni vlogcaster Armandin na pinapasok lang ni Cheese ang mga DDS sa botohan pero hindi napatay ang impeachment. Jokiano ulit Ano kaya pakiramdam ng mga anak, asawa, apo ng mga senador? Siguro kahit konting may hiya din sila. Kung wala, kapal din ang mga mukha nila. Basta masarap ang kinakain nila. Yun na lang yan. Noel Tenko, dahil sa ginawa nila, Risa ay napansumpa si Cheese
at mga senador, meaning nakapag-convene na sila at start na iyon sa impeachment at makakatawid sa 28th Congress, napilit nilang mangyari na wag makatawid sa 20th Congress. Sumumpa na sila eh. Gagawa pa sila lahat yan. Didelay nila lahat yan. Marami pang dramang mangyayari. Danny Lopez, shout out. Karox, handaan. Karox, handaan tayo na acquitted si Sara. Ang tanging hiling lang naman natin mag-trial para masiwalat lahat ng baho at kawalangyaan ni Sara Duterte. Oo, ko rin acquitted yan, pero yun nga, yung sinasabing gulo ng tao na libo-libo, baka umabot yan ng daang libo. Oo. Pag yan na-acquit. Tignan mo Dani, wala ka. Apolinar Tolentino, shout out. Since our Senate is no longer the Senate of the Republic of the Philippines, galing to but the Senate of Duterte, so we better clamor for the dissolution of this Senate. Totoo dapat nga Ay, nandito si Mike Michelle Edwin, shout out we just have to vote for the right candidates, but having said that, we don't pick the right ones. Again and again, it's sad, my friend. Totoo yan, Mike. Ay, nako. Elizabeth Iscare, Good evening, Sir Rox. Grabe talaga ang mga pro-Duterte na senador na yan. Walang kasing kapal ng pagmumuka. Dapat lang talaga mag-people power na ang taong bayan. Grabe na ang paghahari nila sa ating bansa. Hay, kawawang Pinoy. Totoo yan, Elizabeth. Elizabeth ulit Ang Senado na yan ni Duterte at hindi ng Pilipinas. Nakakawalang gana talaga sila dyan. Binababoy nila ang ating saligang batas. Dapat na silang sipain dyan, lalo na itong si Bato. Amy, Robin Escudero, wow, ang kakapal nila. Mainit na naman ang ulo ni Elizabeth Iscare. Maril Pabianak, shout out. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Kasama po si Cheese sa 18 boto na yan. Yung 5, magigiting na yung 5 magigiting po, Senator Coco Risa, Grace po, Senator Win Gatchalian at Senator Nancy, sila po ang tumindig. Totoo. Marilo pa ba rito? Meron pa po tayo eksena. Naghamon si Kimo kay Joel. Pinoy Abroad, shout out. Scripted yung eksena ni Kimo at Joel. Nagalit daw si Kimo dahil panay kontra ni Joel sa panukala ni Bato. Pero bakit dumoto si Joel kung gustong mangyari ni Bato? Yun nga, scripted lang yan alam mo na yun. Kakapal ng mga mukha ito. Baka talakayin ko bukas yan. Oo. Yung magbibigay tayo komento. Tinalakay ni Batang Manila Toits, ni Idol, Oo. Di sabi ito. Kitang-kita talaga yan ng mga senador na yan. Senador sila ng Duterte. Magkano kaya? Halatang may lagayan dyan. 100 milyon. Money. Diba, Sir Rox? Sinabi mo, pupunta ka na. Kakapalan mo lang yung mukha mo. Huwag mo intindihin yung binoto ka ng tao. Basta, bibigay ba sa'yo tao? Total, yung tao naman, pag tumakbo ka ulit, yung ibinigay sa'yo pera, tapalan mo lang, iboboto ka na naman, Putang. Elizabeth Iscare. Ito si Cheese. Mas malaki siguro natanggap nito kasi Senate President yan. Kita nyo? Duterte dating. Ay, nako. Pasumpa sila dyan. Kakagigil. Diba? Kaya dapat ang tao, hindi lang ito si Sara patalsikin, pati ang mga putang. Hay! This Maggie, shout out. Good evening, Sir Rox. Grabe kagabi pa. Ako nagko-comment sa iyo. Alam ko, di po nga alam kung ano ang latest nangyari sa Senate. Now, alam mo na. Kakagigil at nakakadismaya. Sa rally this afternoon, nagngingit-ngit sa galit ang mga tao. Winawalang yan itong mga senador na ito, ang taong bayan. Ginagago nila. Yun nga, Maggie. Kaya nga, pag inakwit ng mga hayop na to sa itong si Sara Duterte, PI talaga, gulo yan. Gulo yan. 7 articles of impeachment, putang na titibay, sabi nga ni Congressman Luisto. I-acquit nyo lahat yun. Isa lang doon ang lumusot. Convicted na yan.
Oh, tapos aakwit 7, putang ina, samantala si Erap bubuksan lang ang envelope. Nanalo lang yung not to open na-impeach. Eto po, anak ng putang ina, anong kahayupan yan? Kademonyohan yan. Tama, sabi ni Secretary Llamas. Impacto. Halat ni Baya, shout out. Mga impacto. Rodel Bravo, shout out. Senado, dapat abolish na lang yan. Sinabi mo pa, Rodel Bravo. Welcome to the club. Diset, nandito. Dapat nga yata talaga Totoo to. Di ba? Kaya yung Marcos Sr., sinara yung putang, magulo kayo, mga gago kayo. Sinara ni Marcos Sr., pati ang Kongreso. Dami yung matatalino, mga leche kayo. Ako lang matalino! Di siya lang nagpayaman ng todo, pati mga cronies niya, di ba? At least, nakatipid yung Pilipinas, walang pinapasweldo mga magnanakaw. Di ba? Ilan yung Kongreso, puta, dami pala niyan, puta. Di ba? Erlinda Aquino, Kuya, meron naman pumupuri sa Senado, mga DDS, tama ka dyan. Makise, Xerox, if people power po, mapatalsik lang si Sara, pero sa next election ay makakandidato pa uli siya. Pero kung true impeachment trial, ang napatunayan yung katiwalian niya, nakumbik siya, perpetual di na siya makakandidato katulad ng impeach ni Erap. Magre-resign siya, kaya the following election makakandidato siya as mayor ng Maynila. Diba? Natin. Pero pag convicted ka naman maski nasabihin mo pa, kunyari criminally convicted si Sara, na-convict siya sa plunder, di ilan life imprisonment din, di ba? Walang piyansa. Tangina. Paano siya tatakbo? Ilang taon ang bubunuin niya? Aber? Di ba? Kaya kagugulo ko bukas, subukan ko topic yung ni Atty. Claire Castro. Medyo napasil ako doon sa vlog niya kagabi. Gusto ko talakayin yung Atty. Claire Castro at saka kay Batang Manlatoets. Ewan ko kung makakadalawa tayo bukas. Maganda. Mukhang nalabuan ako doon sa ni Atty. Claire Castro kasi Lorna Velez dami kasing nakaw na pera ng mga Dutertaning, kaya they're like gods na sinasamba ng cohorts nila. Pera-pera lang yan, Sir Roque. Sinabi mo pa, Lorna. Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rox. Wala akong masabi but angry and sad. The impeachment was manipulated by the DDS senators. The senators ignored the constitutions. Totoo yan, Mary. Shelly J. Sir, mga loko-loko talaga ang 18, mga senador niyan. Abolish na yung mga yan. Kaya hindi ako nanonood ng hearing sa Senado. Alam ko namang walang mangyayari. Mga high blood ka lang sa mga lintik na mga yan. Grade. Grabe ka, Rox. 5 lang pala ang matino na Senado. Diba? David Alin Mendoza. Good evening, Karox. Talagang grabe po ang nangyari sa Senado ng Pilipinas. Kaya nga po ayoko maging Pilipino. Yan ka na naman. So, bagot si Mike, yan ang mga ibinoto, yan ang mga naiboto sa Senado. Puro bukol ang sinasapit natin at damay tayo lahat. Kamot ulo ako. Sana hindi ako makalbo. Sumagot si David. Hindi ka naman makakalbo, ka-warriors, basta wag mo lang sasabunutan sarili mo. Sumagot din si Mike. Nakakainis na kasi, friend, warriors, my hair is healthy so far. My hair is healthy so far, God bless. Ito, sarap ng sa atin, di ba? Maski na mahaba yung vlog natin, kesa kumuha ako ng kakulab ko. Kaya kong kumuha ng kakulab ko ng mga subscriber ko, kaya. Minsan kumuha ko, kinuha ko si Boy Hong Kong. Nagkulab kami. Nag-live ako. Kaso hindi ko naman kayo maasikaso basahin ng mga comment. Gusto ko ganda, sayang. Danny Lopez ito. Hindi kasama si Chi sa boto ng 18-5 ang score. Ganoon. Parang hindi ko nakita Chupista Bunao, shout out Good evening po, kuya, at sa mga pamilya mo po mahal at mga ka-warriors. Ay, naku po, kuya. Maraming nakapansin sa
pag-aamok ni Kimo kay Joel Villanueva ay parang drama lang at kasama drama nila, dagdag delaying tactics na si Joel ay kakampi ng mga Duterte. Masyado nang binaboy ang Senado at si Kimo talagang maasahan ang mga damuhong iewan. Masyado nang nakakainis na ang mga senador na ayaw gampanan ng kanilang mandato o tungkulin sa bayan. Naway may pag-asa pa po tayong nanalo laban. Hudas ng bayan. Amin. Mamerto Jr. Salonga, shout out. Good evening, Sir Rox. Dapat nang i-abolish siya Senado. Hindi nakakatulong sa bansa yan. May tutulong yung mga hayop na yan. Si Duterte nga tinutulungan nila. David Alin Mendoza ulit. Karox, kung bumoto man po si Cheese Escudero ay malamang sa pagsauli ng impeachment sa Kongreso dahil po sa 5 lang po ang bumoto against sa pagbalik sa Kongreso. Oo. Kaya tama po kayo, Karox. Malamang sa alamang ay sa kalsada mauwi impeachment ni Inday Sayad. At saka wala namang konstitusyon ng Pilipinas na i-dismiss o ibalik sa Kongreso ang impeachment complaint ng sino mang impeachable official ng Pilipinas. Ang Senado ang magsisilbing hukom na either guilty or not guilty ang magiging hatol nila. Yun nga, David, ang kaso nga, ito mga kampo ng halimaw na sila Bato, Bongo, ano kang putang na mga ito? Naging abogado ni Sara Duterte, mga ulul. Sama pa to si Haba na Baba. Putang na. Ewan. Ang lakas ng kamandag ni Duterte, no, mga pre, ano? Talagang alam, siya nga ang pupunta sa, siya ang magiging, alam, sa impyerno nga niya, sasama sila sa impyerno, itong mga hayop na to. Malu Santo, shout out. I-abolish sa Senado na para lang pala kay Sara Siraulo ang interes nila. I-abolish na rin ang confidential fund na siya na ngayong tinatarget ng mga opisyal ng kawatan. Magawan din sana ng paraan na ma-impeach man o hindi ang isang opisyal ay hindi na dapat makabalik sa anumang pwesto sa pamahalaan. Good example si Joseph Estrada na bago ma-impeach ay nag-resign. After he resigned, naging mayor pa at muling naging presidente ng Pilipinas. After he resigned, naging mayor pa at muling naging presidente ng Pilipinas. No to the likes of Bong Revilla Estrada, nakabalik sa pwesto sa Senado, ewan kung imposible pero sana maging parliamentary government ng Pilipinas kung saan they investigate and scrutinize parliamentary oversight involved rigorous check on the executive action, including investigation into abuses of power, such as corruption and human rights violation. Diba? David ulito, Tarox, talagang gusto ng mga kapanalig dito tayo na maging presidente si Sara Jing 2028. Hay, mga Pilipino, magising na po kayo. Lalong magiging kawawa ang Pilipinas sa kamay ng mga dutae. Walang dala yung mga po. David Alin Mendoza ulit. Ngayon pa nga lang po talagang talon-talon na ang bayan sa mga pinagagawa ng mga Duterte at mga kampon niya. Totoo. Linda Aquino. Kuya, hindi lang si Pusit ang baliw, pati na mga kaalyado niyang mga senador. Puro mga siraulo talaga, itsura, putang ina. Ay, grabe. Lalo ito si Caldero, okay na yun. Linda Aquino, kuya, kaya naging 18 kasama si Cheese. Ganun ba yun? Malia Leonora Roque, shout out ha. Hello po tayo, patay na yung impeachment na yan. Ibalik man sa House, sa Senado yan, kahit sabihin nila na walang violation sa Constitution na ang i-contest naman nila Bato at Cayetano yung pagtawid sa 28th Congress at yung 1-year ban. Kasi kung 28th Congress na magbalik niyan, sasabihin ni Bato na another complaint yan at pwede isang pang after 1 year sa loob na isang taon ban. Palalakasin nila lalo si Sara sa konti at kukontra sa kanya sa House. Si Bongo, kunwari concern sa makakain ng mga Pilipino pero hindi sinusuportan ipasa yung wage increase na madadagdag na naman sa kapagkainan ng mga tao. Si Bato naman,
Pag nakikita ko, naniniwala ako na patas talaga ang Diyos sa paglikha ng mga tao. Si Bato, binigyan niya ng malaking ulo, pero di niya nilagyan ng laman. Ikaw naman, nak. Linda Aquino. Kuya, hindi nga sira ulo ang mga senador na kumampikiposit. Mukhang pera. Ayun. Tama ka dyan, Linda. Ramon Valencia, shoutout. Bossing, parang scripted lang yung nangyari sa debate. Bakit hindi na lang kaya si Amy ang tanungin? Parang siya ang leader ng mga kupal. At yung abogado na lang ni Bato, na sana tanungin kesa nahihirapan pa si Bato magpaliwanag, abogado na lang niya ang tanungin. Mga Bob Norman, putang nangyari sa Pilipinas. Felipe Garrido, shoutout. Kahit ako, hindi ko pa tinapos, puro basura ang laman ng ulo ng mga senadorobo. Ramon ulit, bossing, umiiwas yung mga senador sa responsibilidad. Di hamak na matatalino pa sa kanila yung mga kongresista. Malayo naman, friend. Baka si Beatrix lang, iikot lahat ang tumbok niya mga senador na yan eh. Oo. Maliban na nga dyan sa mga matitinong senador. Pero yung mga si Cayetano, putang na, wala yan. Puro ka-demonyo, putang. Binigyan kayo ng talino ng Panginoon, putang na kayo. Ginagamit ninyo sa kahayupan. Dami naman kasi tangang naniniwala sa inyo. Lalo-lalo na itong mga putang nagpapanggap ng mga sugo ng Diyos. Mga hindot. Napapamura ka talaga, putang. Ramon Valencia. Bossing, nabuhisit sa Senor Kiko, kung babasahin mo yung mukha niya, ay parang iniisip niya sa mga bobo talaga itong mga kasinatong na akala ko may mga alam ang kupal, galing-galingan. Oo, kita-kita mo sa... Kaya ito mga friend, kaya si BP Leni Robredo ay hindi tumakbo Senado na senador. Marami nagsasabi, bakit hindi siya tag-senador, ganito. Paulit-ulit. Hindi ho siya hahalo dyan. Alam niya. Ganun kagaling si BP Leni Robredo. Minamalas-malas pa. Babatikusin na naman siya nitong mga hayop na mga troll na DDS, di ba? Kaya hindi siya humalo dyan. Manalo man siya dyan, yan ang kalalabasan. Alam ni BP Leni ang kalalabasan ng Senado. Ganun ho siya kagaling. Kaya hindi po siya tumakbo. Hindi natin alam. Sana sa 2028 magbagong isip. No? Yun lang ang dasal. Federico Mandak, shout out. Karox, lumabas din ang tunay na kulay ni Cayetano. Kunwari, pabor sa impeachment kasama si Escudero sa 18 na pumirma para ibalik sa Kamara ay yung articles of impeachment. Malinaw na talagang planado nilang dalawa ang nangyari sa Senado. Tapos na yung pagkukunwari nila. Maliwanag na sila ang abogado ni Sara. Si Bato lang ang kunwari nagmo-motion pero aayunan din nila. Ito yung mga malaking under-desire sa mga asawa nila. At lalo't higit under sa salwal ni Sara. Si Sara ay nagpapasarap sa abroad habang itong mga alipin niya ay nakikipagbasag ulit sa Senado para ipagtanggol siya. Tignan mo ginawa ni Bad Boy Padilla. Sinugod si Villanueva. Gusto sa pakit. Sobrang karapal sila. Wala nang mga honor sa Senado. Burak ng amoy Duterte. Totoo yan. Federico Mandak. Tang inang mga ano yan? Mag-isang oras na tayo mga friend, Haba pa to. Tupista ulit, Sabi ni Kimo, kahit sunugin pa siya, amoy Dutae. Dutae pa rin. Hala, may naghahamon na loyalista. Loyalista siya na raw ang susunod kay Kimo. Hoy, Bato, samantalain mo na mga ginagawa, bida-bida ka rin dyan. Sa panahon mo, masaya sa amo mong Judas, basta nasa amin ang huling halakhak. Buwisit kayong tagapagtanggol ng reyna ng impyerno. Calling ICC.
Nahuli nyo na yung ulo, ba't di nyo pa hulihin yung galamay? Anak ng pating oh, habang nandiyan si General Torre. Federico Mandao. Nakakalito naman itong si dating Supreme Court Judge Ascuna. Oh, lito rin ako dyan, nakamputo. Dati siyang nanindigan na yung salitang forfeit ay konstitusyon. Ay siya sumulat, kaya sinasabi niya yung mali ginawa ni Escudero. Ngayon naman, sinasabi niya na yung pagbabalik daw ng Senado, ng Kamara, Article of Impeachment ay hindi naman daw unconstitutional. Kaya ito si Cheese ay lalong lumakas ang loob at yun ang pinanghahawakan niya. Yung sinabi ni Adolf Ascuna, yung mga ganitong pananaw ng mga kilalang tao ay lalong napanood mo rin pala, Federico. Oo, parang may yung Ascuna, napanood ko rin. At para kay Ascuna, na tama raw si Escudero. Para kay Ascuna. Yun daw, pagdidelay yung forfeit daw, ganito. Pinagtanggol pa si Escudero nung Ascuna. Mukhang nagkalagayan din doon, ha, Federico. Danny Santos, oh. Marami sa mga senador ang alam lokohin ng mga tao. Maaring may natanggap sila sa mga Duterte. Kaya gano'n na lang ang pagtatanggol nila kay Tambalustay. Totoo yan, Danny. Reynaldo Gonzales, oh. Mayorya ni Cheese at Caldero yan. O, diba? Chupista Bunao ulit. Sabi po, nasa Malaysia daw si Sara Pusit at alis ng alis. Di kaya inaayos ang kaban ng bayan. O, diba? Ang tinatanong daw ni Nigong, anong ginagawa raw? Hindi pulong. Yung tinatanong. Yung pulong, walang balita kung anong ginagawa, diba? Hindi nagsasalita yung pulong. Takot. Tama si si Senador Trillanes. Davao Mafia talaga tong sumakop sa buong Pilipinas. Hanggang ngayon. Yung mga nakasampang kaso niya sa mga Duterte, puta, hindi gumagalaw eh. Tatanong lang, Department of Justice, NBI na yung nagsampa ng kaso. Sinagot na ni Sara, wala pang nangyayari kung ano nangyari. Ha? Don Valencia, bossing, yung mga senatong na nakatikit ni PBBM, lumalabas sa tunay na kulay. Totoo yan. Ibig sabihin, mas sampalataya sila kay Piatos Cheese Flavor. Pinakita lang nila na makapal ang mukha nila. Totoo yan, Ramon. Kitatawa nga ako eh. Oh, si Tulfo yata, bumoto rin si Tulfo eh. Kasama sa 18, di ba? Oh. Kaya nga nung nakita ko yung line-up nito si BBM, anong buta, anong klase line-up to ka ako? Ha? Kawawa talaga tayo. Itong bansang ito, kawawa. Federico Mandao. Paano kaya gagawin ni Cheese, kina Robin, Cynthia Villar? Paano kaya gagawin ni Cheese, kina Robin, Cynthia Villar at Amy Duterte? Hindi sila nagsuot ng robe bilang judge ng impeachment at hindi rin sila nanumpa. Nanumpa, Federico, sa vlog ito ni Claire Castro, nanumpa. Di ba dapat inhibit na sila? Bakit sumali pa sila sa butuhan sa nanalo 18 pangunan kay Tado Escudero, Bato at iba pa para ibalik sa Kamara yung article of impeachment? Maliwanag yung 18 na yan ang mga absuelto kay Sara. Hindi naman sila judges, abogado sila ni Sara. Totoo yan, Federico. Pero taong bayan, nakaabang lang ang taong bayan. Pag yan hindi nakumbik sa katakot-takot na ebidensya, putang inang yan. Gulo yan. Tignan mo. Gulo yan. Ramon Valencia ulit. Bossing. Puta, pero yan sobrang kapal ng muka ng senador na mag-a-acquit dyan. Sa totoo lang. Hindi ka na tao. Kampon ka na ng demonyo. Para sa akin, yung mag-a-acquit dyan, tangin lang yan. Ramon Valencia, 7 articles of impeachment, ma-acquit? Putang ina. Ano yun? Kaya nga pinipigil nila ng todo eh. Dahil alam nila, isa lang doon sa 7, convicted na yan. Sara Duterte, tanggal na siya bilang pangalawang pangulo. Impeach na siya.
Ramon ulit, oh. Bossing, bakit kaya ayaw nilang malaman ng tunay na istorya na kung saan at paano ginasta ng pera galing sa taxpayer? Siguro nakatikim ng ayuda kaya ganun na lang protektahan ni Pusit Cheese Flavor. Pwede. Galing mo talaga, Ramon. Ramon din. Sabagay, wala naman tulak kabigin. Lahat naman hunang nandito, magagaling. Wala nga tanga rito eh. Dahil pag tanga, binubura ko na. Oo. Binabasa ko po yung mga komento. Pag nakita kong katangahan ng laman, binubura ko na ho. Wala ho akong panahon pumatol sa tanga. Tanga na nga yan, puta. Anak ng... maski na anong gawin mo dyan, maglumuhod ka pa nga sa hayop na yan, ipipilit niyan yung kanyang katangahan. Kaya, dahil yun nga, dun siya kumikita sa pagiging tanga. Marami sa Senado niyan. Ramon Valencia ulit ito. Congratulations sa 5 bayani na sina Senator Coco, Risa, Senator Po, Senator Binay at Senator Gatchalian. Saludo kami sa inyo. Bossing, kamusta na lang sa lahat ng mga Karaoke Warriors at sa pamilya mo. God bless as always. God bless, Ramon Valencia. Ferdinand San Juan. Good evening po, kuya. Grabe pala ng palala ng ang nangyari sa Senado. Hindi kaaya-aya ito. Pagtatakip sa akusado. Tsubibo at panggagago sa mamamayang Pilipino. Pag ganito, wala na tayong maasahang pagbabago sa ating inang bayan. Yan ang malungkot. Nabubuhay pa rin tayo sa kadiliman. Tanging mahal na Panginoon Diyos lamang ang sasandalan sa pamamagitan ng pagdarasal. Tama ka dyan, Ferdinand. Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend. Shirley Estera, shout out. Hello po. Si Bukbang Bigote, ang designated pang bloodbath ni Fiona Pusit. Yang Bigote ang kinukontra para maipatupad ang sinasabi ni Pusit na bloodbath. Habang travel ang Shemenet upang maghasik ng itim na tinta sa mga tangingot na OFW sa naniniwala pa rin sa mga buwisit niya. LB Principe, shout out. Yes, totoo yan. I'm proud to be a part of People Power 1 in 1986. Oh, may edad ka na rin. Ha? We stood against those big tanks. Kasama namin ang mga nuns and we were able to penetrate Malacanang as well. Kaya, kung ang milyon o Pilipinos ang mag-join together, nothing they can do. Hindi dapat matakot sa guns, goons. Naranasan namin yan. Imagine, we stood against those big tanks and finally, they surrendered sa people power because we were in millions fighting for freedom and we are more than them. Kaya courage really makes a difference. Huwag kayong matakot. This is democracy at work. At yung mga pro-Duterte senator, they should pay the price sa mga violation na ginawa nila. Yun! Naging dapat. Elvira ulit. 1 million per speech ang bayad siguro dyan sa mga toxic DDS senators. Ang kakapal ng muka na parang leather. Leather? Manipis kung leather. Makapal pa sa gulong ng 10-wheeler. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out ha. Sabi ni Tia Delio. Eman Escalona, anak, shout out ha. Xerox, anak ng putak tinggala talaga. Ano po? Di lang po talaga. High blood ang inabot po natin dito po sa ubod ng huhusay at napakatatalinong mga mongoloid na sinayupa. Ayun, muna ako tubig, ikaw talaga. Siguro, Ren Shervin, yung sa 18 na yon, pinagpalagay mo ng yung 18 yung bumoto na ibalik sa Kongreso yung articles of impeachment. Siguro, pinakapayat na siguro, mga tag 2 milyon. Tataas lang yung kamay mo. Di ba? Pera na. Pinakamababa yun sa dami ng pera ng Duterte. Puta. Sino kaya kahera?
Yun lang nawawalang 612 million na hindi maipaliwanag nito si Mary Grace Piatos. Tangina, oh. Sobra-sobra na sa 18, di ba? Oh, 2 million times 18, 36 million lang baryang-barya, Sara Duterte. Tataas na yung kamay, oh. Kung tagli 5 milyon, yung 10, 50 milyones, wala pang 100 milyon. Yung taas lang ng kamay na gano'n, tagli 5 milyon na agad. Tulay natin tong kay Tia Deli. Talagang gagawin po nila lahat, mailusot lang ang kanilang reyna ng 7 gatang. At babalahurain po nila kahit pa po ang pinakamataas na batas ng ating konstitusyon. Wala po talaga silang pakialam. At sana nga po, Sir Rox, ang Diyos po ay kumilos po para sa kanila. At pagbayarin po sila sa taong bayan ang kanila pong mga kahudasan. Dapat lang silang iparadang lahat sa luneta at piringan ang mga hinayupak bago tiradurin ang mga betlog ng mga pesting yawa, lalong-lalo na po yung si Bato. Grabing panggigigil sa pagtatanggol. Hoy, Kuribaw! Ano ba laman ang utak mo sa akala mo, aber? At sino kang mag-uutos para baliktarin ang batas na baboy kang kalbo ka? Mainit ulo, Tia Deli. Pati si Calderong masyadong nagmamagaling na akala mo alam niya lahat ng batas at kaya niyang manipulahin at gaguhin lahat ng mga taong bayan. Pero lahat po dyan, di po magaganap kung hindi po hudyat ng pinakapinuno at hari po ng sablay na si Shit Esquarderno. Napag-usapan na po nila lahat yan bago pa po mangyari ang eksenang makabagbag damdamin. Akala po nila tunay po silang nagwagi. Di po natutulog ang Diyos, Sir Rox. Lahat po dyan ng mga kawalangyaan po nila may katapat po karma at parusa. Magpiesta kayo ngayon, mga bugok, mga inutil. Taong bayan ang maniningil sa inyo, PI kayo. Talaga lahat, yun pong mga diehard ng mga bugok. Pagmasdan nyo po kung paano tayo tinatarantado ng mga niluklok ninyo. Si Tuliling Tino, palibhasa, di nanalo, ayan, lumabas na talaga ang pagkahunyango ng balimbing niyan si Caldero. Naku, ang lalaking grabing pilipit ang dila. Akala mo siya talaga ang hari ng mga pesting yawang inutil. Mga leche, di lang po talaga goat at rayuma ang nag-level up sa galit sa mga pesting yawa, Sir Rox. Talaga pong di po kakayanin ng gamot. Pang high blood ang gigil mo sa galit dito sa mga impaktong yawa ng mga ito, Sir Rox. Mga leche, mga buwisit, galit talaga. May araw din kayo, mga inutil, mga kampo ni Satanas. Sipsipin yung mabuti ang lubot ng inyong reyna ng kadiliman. Magsama-sama kayo lahat, mga sa impyerno, mga leche. Patay na naman tayo dyan. Puro galit ang emoji ni Tia Deli. Ay, minom ka ng losartan. Ted, shout out, Okay, nakisang oras naman tayo, mga pre, no? Dahil sa maraming mga Duterte sa Senado, sa Supreme Court, lumalabas na ang Senado ay tagapagtanga. Lumalabas na ang Senado ay nagpapakatanga dahil sila ay tumatanaw ng utang na loob kung anuman ang tinanggap nilang kapaki-pakinabang sa kanilang sarili mula sa mga dutae. Magaling si Digong gumawa ng peking ebidensya at busugin ang mga taong magdidepensa sa kanila balang araw. Basta sa kasamaan, magaling si Digong, kaya lang wala siyang nagawa sa ICC dahil dito tumatanggap ng lagay. Masikip na ang masikip na. Deny na naman yung nitong si Kupalman yung abogado niya doon, di ba? Ted ulit, Escudero, peging senador, pege din ng kilay, tattoo ba yan? Kaya pala parang bading. Di naman.
Ano? Bading? Ganun-ganun ang utang. Wala. Ted ulit, oh. Nakarob kahapon ang mga kriminal. Pwera lang yung 5. Oo. Rick Ignacio, shout out. Ha? Mr. Rox, late ako. Hindi ako umabot sa live. Hindi live. Hindi ako nagla-live, Rick. Masarap pakinggan ang mga komento mo. Nasa liwanag ka. Wala ka sa kadiliman. Thanks. Hindi yan pwede tayo pumunta sa kadiliman. O, sobrang tama ang komento mo, Mr. Rox, sabi ni Rico. Jay Labay na, shout out, Si Rox, i-correct lang kita, ha. Ito na naman to. Hindi po sila nagbotohan. Naglokohan po sila. Be blunt, be blunt, naggaguhan. Pati tuloy ako, napapasalita ng masama. God bless you, my friend. Pinoy abroad, oh. Ang boto ni Cheese pabor sa kagustuhan nilang ibalik sa Congress. Isa siya sa 18. Ang Senado kaya 23 lang, nabawasan ng isa. Ayaw nga pala, wala si yung pumalit kay Sara, oo. Senador, kalimutan ko? 3J show pala ito. Sir Rox, to the highest level na talaga ang kahiyupan ng Senado. Wala nang kahit isang inch ng decency. Hindi pakitang tao man lang, zero. Talagang lantaran kung lantaran ng kahiyupan. Kasi hodang constitutional o hindi ang ginawa nila. So what, watawat. Milyon yan. Ikaw naman, 3JC, tataas mo lang yung kamay mong ganun. Tanga ako. O baka pinakamababa dyan, 5. Talagang totoo. Tama si Secretary Llamas. Nakaplano talaga yun na babuyin nila ang sarili nila sa harap ng taong bayan. Ayan nyo. KJ Shop ulit, Tama si Ka Enzo na sabihin niya na walang right for Bato de la Rosa to move the motion to dismiss the case ni Sara. Kasi silang mga senador ang acting judges sa trial. A judge cannot make a move sa kaso. Hindi pa man lang sila nagkukumbin. Also, si Caldero Cayetano wala rin karapatan i-remand ang impeachment case back to Congress dahil they are equal power. Walang karapatang utusan ng Senado ang Congress. Saka sa haba-haba ng sinayang na oras ni Chis Quezon, tapos doon lang matatapos ang kaso ni Sara, ang ibalik sa Congress ang bola. Talagang kahayupan na ito. Ay, dito talaga ulo itong 3J Shop na to. Talagang sobrang kahayupan, kademonyo ang data ng 3J Shop ulit. Si Rox, yung sinabi ni Atty. Christian Munsod, he said, these people, the senators, have another agenda other than obeying the mandate of the Constitution. Ibig sabihin, ang 18 senador na ito ay may ibang gustong mangyari kasi hodang labagin nila ang Constitution. Milyon yan. Walang kapagod-pagod. Tataas mo lang yung kamay mo ron at manggugulo ka lang. Ano kung pagmumurahin nyo kami, puta, may milyon naman kami. Dapat yung mga nagtataas na ganyan, lifestyle check mga hype. Unballet, shout out. Budol yan, si Sara. Kunwari lang na gusto lang ituloy impeachment, pero sa totoo ayaw ituloy kasi malaman lahat ang pagnanakaw nila. Diba mga abogado ni Sara pumunta sa Supreme Court para itigil ang impeachment? O diba, yun nga. Decent, shout out. Grabe talaga ang delaying tactics na nariyang biglang ipasok ang sa kalagitnaan ng meeting ng Senado, yung Team Gilas, tas may away pa, kunwari si Robin Padilla at Joel Villanueva, puro aksaya lang sa oras. Libre naman silang paglamon dyan. Kuryente pa, ha, po tayo. Bong tupas, takot sa sariling anino ang mga korap na senador. Mga magna din sa gobyerno, kaya ayaw nilang mabisto. Sabi nila, okay lang pre, pare-pareho naman tayong magna. Tablahin na natin. Joke lang, sabi ni Digong. Totoo yan, Bong. Tedo, pinagmamalaki ni Bato, na guided daw siya ng Holy Spirit nang naiplano niya ang suggestion niyang i-dismiss ang impeachment ni Sara.
Bato, espiritu ng demonyo, digong yon. Hindi Holy Spirit, bobo. Ha? Kailan kayo naging kakampi ng Diyos? Nasira nga ulo, eh, ang gagawin natin. Eddie Panalo, shout out. Sino to? Eddie Panalo. Karoke, mag-comment po kayo doon sa pagsulsol ni Joel Villanueva kay Amy sa mag-point of order habang nagsasalita si Senator Risa. Kasabwat pala siya. Kasabwat pala yung Villanueva na yan. Malamang scripted lang yung away nila ni Robin Hood. Sinabi mo pa. Bukas tignan ko kung makapag-comment ako. Ha? Panood mo pala yun, ha? Ang ganda. Idol ko yan, si Batang Mayatoids. 3J Shop ulit, oh. Xerox, tapos na sana ako mag-comment. Kaso, napanood ko kahapon, yung nagsasalita si Risa Ontiveros sa floor, biglang nag-point of order si Amy. Sa isip-isip ko, pag nag-point of order ka, halimbawa sa Congress or Senate, yung nagsasalita sa microphone, out of order yun, sinasabi. Diba? Kumbaga, wala sa issue yung sinasabi ng nagsasalita, sabi ni Risa. I still have the floor, Mr. President. Tapos biglang nagsuspend si Cheese. Then, di na natuloy si Risa sa pagsasalita. O, diba? Ngayon, merong video circulating sa YouTube. Yung behind the camera pala nangyari. Si Villanueva at Bato pala ang nag-uudyok kay Amy na mag-point of order. Xerox, una, naging parang anga-anga si Amy na inutususan lang sila nila Bato at Villanueva. Wala na sa sarili yan. 3J Shop ka, si Amy, wala na sa sarili yan. Si Amy naman, parang ewan na hindi niya alam kung bakit siya nag-point of order. Wow, talagang wala nang kahit kapirasong decency man lang ang mga senador na ito. On cam, live, at real time, talaga ang kabulukan nila. Wala nang paki kung may camera. Camera si Sabi, pera mahalaga nga eh. Ha? Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli, mga friend. Ang dami yung topic, pero nga, puro mga kademonyohan itong kampon ng kadiliman. Ano? Ay, nako mga boss. Naka-isang oras po tayo mahigit, mga friend. No? Hanggang bukas po muli, ha? Lord. Pero nakakasiguro po tayo na pag ito kinumbik ng Senado, gulo. God bless. Dasal.